Ka-Express, eto na ang pinakahinihintay na update sa pagbabalik ni Kai Sotto sa Japan B-League. At unti-unti nang lumilitaw ang posibleng petsa ng kanyang comeback. Matapos ang mahabang rehabilitasyon mula sa isang seryosong ACL injury, naka-line up na ngayon ang huling linggo ng January bilang pinaka-realistic na window ng kanyang pagbabalik sa actual game. Batay sa schedule ng kanyang koponang Koshigaya Alphas at sa sarili niyang pahayag sa mga naunang interview, na target niya ang January return. Tatlong petsa ang ngayon ay sentro ng atensyon ng mga fans at analysts, January 24, January 25, at January 28. Sa January 24 at 25, maglalaro ang Koshigaya Alphas laban sa Ibaraki Robots sa isang back-to-back series. Mahalaga ang dalawang larong ito, hindi lamang sa standings kundi sa posibleng controlled reintroduction ni Kai Sotto sa game action. Dahil sunod-sunod ang laban, may option ang coaching staff na limitahan ang minutes ni Kai kung sakaling doon piliin ang kanyang pagbabalik. Ito ay akma sa konserbatibong approach na karaniwang sinusunod sa mga galing sa ACL injury, lalo na para sa isang 7-footer na kailangang siguradong matibay ang tuhod bago sumabak sa full contact. At ang ikatlong petsa, January 28, ay may mas malalim na konteksto sa araw na yon. Haharap ang Koshigaya Alphas sa Yokohama B Corsairs, ang dating koponan ni Kai sa Japan B-League. Bukod sa emotional na aspeto ng laban, ang petsang ito ay nagbibigay ng mas mahabang recovery window mula sa back-to-back games laban sa Ibaraki. Dahilan kung bakit ito ang tinitingnan ng marami bilang pinaka-ideal na comeback date. Mas maraming araw ang pagitan, mas maayos ang kondisyon at mas kontrolado ang pagbibigay ng minutes kung sakaling bumalik siya sa court. Mahalagang tandaan na ang direksyon ng kampo ni Kai at ng Koshigaya Alphas ay malinaw. Siguraduhin muna na walang magiging problema bago siya ibalik sa competition. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya isinama sa high-intensity exhibition events kamakailan. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi minamadali at bawat hakbang ay dumadaan sa medical clearance at evaluation ng team doctors. Sa mas malaking larawan, ang posibleng January comeback ni Kai ay critical hindi lang para sa Koshigaya Alphas, kundi para sa Gilas. Ang matagumpay at ligtas na pagbabalik sa Japan B-League ay magsisilbing basehan ng kanyang availability at readiness para sa mga susunod na international windows. Sa ngayon, malinaw ang mensahe, paparating na ang pagbabalik ni Kai. Pero gagawin ito sa tamang oras, tamang laro at tamang kondisyon. Sa January 24, 25 at 28, nakaabang na ang buong Pilipinas. Pumasok na sa pinaka-critical na yugto ang hinihintay na pagbabalik ni Kai sa Japan B-League matapos lumutang ang tatlong posibleng petsa ng kanyang return ngayong January. January 24, 25 at 28. Ito ay kasunod ng schedule ng Koshigaya Alphas na may back-to-back games kontra Ibaraki Robots sa January 24 at 25 bago ang isang high-profile matchup laban sa Yokohama B Corsairs sa January 28. Ang mga larong ito ngayon ang tinitingnang pinaka-realistic na window para sa aktual na pagbabalik ni Kai matapos ang halos isang taong rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury. Matatanda ang mismong si Kai ang nagsabi sa isang panayam na target niya ang January return, pero nilinaw din niya na hindi siya babalik hanggat hindi siya 100% na sigurado na walang magiging problema sa kanyang tuhod. Ang pahayag na ito ang nagiging sentro ng interpretasyon ng mga fans at analysts, lalo na't pasok na sa timeline ang kanyang physical recovery based sa standard ACL protocols para sa mga elite sa big men. Hindi ito minamadali at malinaw na ang priority ay long-term health kaysa short-term exposure. Sa konteksto ng schedule ng Koshigaya Alphas, ang January 24 at 25 laban sa Ibaraki Robots ay nagbibigay ng interesting na scenario dahil back-to-back ang mga laro, may flexibility ang coaching staff kung sakaling piliin nilang ibalik si Kai sa isang limitadong role. Posibleng gamitin ang isa sa dalawang laro bilang controlled reintroduction kung saan maingat ang minutes, mababa ang physical load at sinusukat ang reaksyon ng kanyang tuhod sa actual na game speed. Ito ay isang karaniwang approach sa mga player na galing sa long-term injury, lalo na sa mga may size at mobility requirements tulad ni Kai. Gayunpaman, hindi rin isinasantabi ang January 28 laban sa Yokohama B Corsairs bilang posibleng comeback date. Bukod sa pagiging dating kupunan ni Kai, ang larong ito ay may mas mahabang pagitan mula sa naunang games na nagbibigay ng dagdag na oras para sa recovery, evaluation at final clearance.
Para sa maraming observers, ito ang mas konserbatibo at mas ligtas na option kung pipiliin ang Koshigaya Alpha na siguraduhin munang walang komplikasyon bago siya tuluyang ibalik sa rotation. Well, mahalaga ring tandaan na hanggang ngayon, walang official na announcement mula sa Koshigaya Alphas kung aling larong eksaktong babalik si Kai. Ang tanging malinaw ay ang direksyon ng kampo, walang pilitan, walang shortcuts. Ang bawat galaw ni Kai ay dumadaan sa medical assessment, conditioning test at internal evaluation ng team. Ang layunin ay isang comeback na hindi lamang emotional para sa mga fans, kundi sustainable para sa buong season. Sa puntong ito, ang pagbabalik ni Kai ay hindi na usapin ng kung, kundi kailan. At habang papalapit ang January 24, 25 at 28, mas tumitindi ang tensyon ng buong Pilipinas. Ang susunod na hakbang ay critical dahil ang unang laro pabalik ay magtatakda ng tono hindi lang para sa Japan B-League stint ni Kai, kundi pati sa mga malawak na plano para sa kanyang karera at sa hinaharap ng Gilas Pilipinas. At habang papalapit ang posibleng comeback window ni Kai ngayong January 24, 25 o 28, mas malinaw ngayon kung bakit maingat at kalkulado ang bawat hakbang ng kanyang pagbabalik. Ang ACL injury na dinanas ni Kai ay kabilang sa pinakamabigat na injury para sa isang basketball player, lalo na para sa isang 7-footer na umaasa hindi lang sa laki kundi sa lateral movement, timing at balance. Sa ganitong uri ng injury, ang tunay na sukatan ng kahandaan ay hindi lang kung kaya ng tumakbo o tumalon, kundi kung kaya ng mag-react sa unpredictable contact at game speed situations. Sa loob ng mga nakaraang linggo, unti-unting bumalik si Kai sa full basketball activities sa training, kabilang ang controlled scrimmages at situational drills. Pero may malaking pagkakaiba pa rin ang practice environment kumpara sa aktual na laro sa Japan B-League, kung saan mas mabilis ang pace, mas physical ang bagaan, at mas mataas ang risk ng actual landings. Ito ang dahilan kung bakit ang kampo ni Kai at ng Koshigaya Alphas ay hindi basta naglalabas ng eksaktong comeback date. Ang desisyon ay hindi lang nakabase sa kalendaryo kundi sa araw-araw na assessment ng kanyang tuhod. Kung babalikan ang timeline, halos isang taon na ang lumipas mula nang ma-injure si Kai, isang panahon na pasok sa modern ACL recovery window. Subalit hindi pare-pareho ang recovery ng bawat atleta. May mga bumabalik agad pero nagkakaroon ng setback at may mga mas naghintay pero mas tumagal ang performance. Malinaw na ang direksyon ng Alphas ay nasa ikalawang landas, mas mabagal pero mas sigurado. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya isinabak sa high-intensity exhibition games kamakailan kahit pa malaking exposure sana ito. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.